Pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat po ng mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Magandang umaga sa inyo dyan at nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi naman manalangin muna tayo upang buksan ng mahal na Panginoong Diyos ang inyong paunawa. Maminamahal ang ating po mga puso para pakinggan ang mga banal na salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapan minsan pa humingi muli kami ng kapatawaran sa aming po mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, aming mga naisip na gawa na banggit ng aming mga labi. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Minsan papahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang maging pagpapala sa mga minamahal namin mga tagapakinig, malapan mga nanonood. Abuti mo po sila malapang noon, bigyan mo sila ng pananampalataya, lalo na po sa mga may mga taglay na karamdaman, may mga problema, may mga pangangailangan sila sa iyo, dakilang Diyos. At aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Maminamahal, buksan muna natin dalawang pambungad na talata dito sa Mateo 22. Mateo 22:29 at dito sa Isaiah 34 verse 36. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanatay 22, ang talatay 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Amen. Isaiah 34 verse 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin the greatest mistakes of the other Bible believer. Ang pinakadakilang pagkakamali ng mga ibang naniniwala sa Biblia. Alam niyo mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin sa Mateo 22:29, kayo'y magkakamali. Kayo'y magkakamali sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan at ng kapangyarihan man ng Diyos. Kapag mali po, mga minamahal, ang ating una-una yung pagkakilala natin sa Diyos. Mali, mga minamahal, ang pagtawag natin sa Diyos. At higit sa lahat, mali yung tinatawagan nating Diyos. Maminamal, sabi ng Biblia, ay hindi po magiging tama ang ating pananampalataya at lalong hindi po tayo makarating sa langit. Kasi, ibig sabihin, pag mali, maminamal ang ating pong pagkaalam, ibig sabihin, wala po tayo sa katotohanan. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, upang hindi tayo magkamali, sabi rito, saliksikin nyo. Saliksikin nyo saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang at walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang salita lang ng Diyos, maminamahal, hindi na natin kailangan ng kasama. Sapat na ang salita ng Diyos, yung tinatawag na Old Testament and New Testament, sapat na malaman natin ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, kailangan lang nating suriin, kailangan lang natin alamin, mga minamahal, kung ilan ang Diyos, sino ang Diyos, ano ang pangalan ng Diyos, at higit sa lahat, mga minamahal, yung paano tayo sasamba sa Diyos. Yan po, malalaman po natin yan. Hindi na kailangan ng kasama, sabi. Hindi na kailangan na meron pa tayong Book of Mormons, sasamahan pa natin ang pasugo. Hindi na natin kailangan, maminamal, na yung aklat ng mahal na Panginoon ay magdadagdag pa tayo ng iba. Hindi na kailangan yan, hindi na natin kailangan ng Quran, sapat na ang Biblia. Kaya nga, mga minamahal,
ang mga alagad noon, ang mga apostol noon, sabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 10 up to 11, para hindi sila magkamali, para hindi sila mga minamahal madaya. Sinabi ng talata, ito'y sinuri nila ng gusto. Pinag-aralan nila ng gusto ang mga salita ng mahal na Panginoon. Maminamahal, sabi, ito ay nababasa natin dito, maminamahal, kung paano nila sinikap na magsiyasat patungkol sa kaligtasan, patungkol po, maminamahal, sa mga banal na salita ng Diyos, sapagkat ayaw nilang magkamali at ayaw nila, mga minamahal, na madaya sila ng kalaban. Basahin natin yung talata. 1 Pedro 1, talatang 10 hanggang 11. Dito po sa unang Pedro, ang kabanatay 1, talatay 10 hanggang 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsisihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. 11. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailangang panahong ituturo ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalulatiang hahalili sa mga ito. Amen. Amen. Mga minamahal, sabi ng Biblia, nagsikap silang magsiyasat. Sinunod nila yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na sinabi ng talatang binasa natin kanina na kinakailangan nating mga minamahal saliksikin ang salita ng ating mahal na Panginoon. At sabi, atin pong suriin, siyasatin, basahin, sapagkat kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang at walang mga ngailangan. Yes. Mga minamahal, kaya nga dito po sa talata natin, mga minamahal, malalaman nyo po, ano po yung the greatest mistakes of the other Bible believer? Ano po yung kanilang malaking pagkakamali? Bakit nagkamali sila? Bakit naligaw sila? Bakit wala sila sa katotohanan? Unang-una po, maminamal, yung paniniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos. Yan po ang pinakamalaking pagkakamali nila. Kasi pag hindi mo, mga minamal, pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos, sabi ko nga po sa inyo, hindi mo na kinakailangan maglubalob sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo lang paniwalaan na si Kristo ay Diyos, sabi ng Biblia, naghihintay na yung impyerno sa iyo. Sinabi ng Biblia, hinatulan ka na. Sabi ng John chapter 3 verse 18, hinatulan na. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, ngunit ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:36, sabi, ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. Sumasa kanila ang puot ng Diyos. Kaya nga, ang malaking pagkakamali ng ibang mga Bible believer, sabi ng Biblia, yung paniniwala na si Kristo po, mga minamahal, ay tao. Yung paniniwala, mga minamahal, na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi kung mababasa niyo po, napakaraming mga talata. Kahit mga minamahal, 50 o 100 talata, kaya po namin magbigay ng mga talata na si Kristo po ay Diyos. Yung nababasa po natin dito, mga minamahal, na binabanggit si Kristo ay anak ng tao, anak ng Diyos, at siya po ay tao, nararamdaman niya ang pagiging tao, sapagkat sabi ng Biblia, siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Hindi siya karaniwang tao, mga minamahal. Saan ka makakakita ng tao, mga minamahal, na hindi naging alabok? Sabi ng Biblia, ang tao'y babalik sa ang tao'y kinuha sa alabok at sa alabok din siya mauuwi. Pero ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, hindi siya bumalik sa alabok. Nung siya po'y namatay, siya po'y bumangon muli sa mga patay at umakyat muli sa langit. Sabi ng Acts chapter 1 verse 11, hindi siya naging alabok. Ang tao po ay galing sa alabok at sa alabok din mauuwi. Pero ang mahal na Panginoong Kristo, katunayan na hindi siya tao, siya po'y Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, bumalik siya sa langit, nasa kanya na kung saan siya nagmula. Yan po, maminamal, mababasa po natin yan sa Acts chapter 1 verse 11. Kaya isingit natin sandali at mamaya ipakikita po namin sa inyo, si Kristo po ay hindi po karaniwang tao. Kung meron tayong nababasa rito na si Kristo ay tao, maminamal, naramdaman niya ang pagiging tao, inaantok, nagugutom, napapagod, yan po ay bilang ang Diyos ay nagkatawan tao. Nagkatawan tao ang Diyos. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, for without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawan tao.
Pero basahin po natin, kung siya po'y karaniwang tao, bakit hindi siya naging alabok? Hindi siya naging alikabok. Sabi, ang tao'y nagmula sa alabok din mauwi. Pero ang mahal na Panginoon na buhay na maguli, hindi siya naging alabok at siya po'y umakyat sa langit. Sabi ng John 1:11, body, soul, and spirit, umakyat ang ating mahal na Panginoon sa langit. Basahin po natin talata. John 1. Acts 1:11. Dito po sa Acts chapter 1 verse 11, na nangagsabi naman, kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Amen. Mga minamahal, siya po'y umakyat sa langit gaya, sabi, gaya ng kanyang pagparoon, gaya ng kanyang, ang ating mahal na Panginoon na minamahal ay pumaroon sa langit. Gaya, sabi ng nabasa po natin, kahit hindi pa kayo ulit na, gaya ng kanyang... Dito po sa Gawa chapter 1 verse 11, Sa dulo na lang. sabi po dito, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Muli siyang magbabalik, maminamal, gaya ng kanyang pagparoon sa langit. Kaya nga, maminamal dito po sa banal na kasulatan, ang pinakadakilang pagkakamali, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, mga minamal, yung paniniwala nila na si Kristo'y tao. Wala kayong kaligtasan dyan, maminamal, na sa John 3:18 and 36. John 3:36, ang puot ng Diyos ay sumasa inyo. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, wala kayong buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nasa anak. Nandun sa Diyos, maminamal, na ang sabi ng Biblia, yung anak na yan, siya mismo ang Diyos. Sabi, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ng 1 John 5:20. Mamaya babasahin namin sa inyo yan, maminamahal. Ipakikita po namin sa inyo ng ating mahal na Panginoong Kristo ay Diyos. Maraming mga talata sa Biblia, pero mga minamahal, hindi kasi natin matatapos lahat kasi isang oras lang ang ating programa. Basahin po natin ang mga talata. Una dito sa Philippians 2 verse 6 hanggang 8, italo natin ng 10 hanggang 11. Dito po sa Pilipos, ang kabanatay 2, talatay 6 hanggang 10, hanggang 8, Talo ng talon sa 10 at 11. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nikitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Yes? Upang ang pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at na nasa ibabaw ng lupa at na nasa ilalim ng lupa. 11. At upang ipahayag na ang lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama. Amen. Kapag ipinahayag mo na si Kristo'y Panginoon, sabi, maluluwalhati ang Diyos Ama. Kaya nga, maminamal, kung maluluwalhati ang Diyos Ama, kapag ipinahayag mo na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay Panginoon, ibig sabihin siya po ang Diyos Ama. Kasi sabi ng God the Father, I will not share my glory to another. Pero kapag ipinahayag mo na si Kristo'y Panginoon, ito ay para sa kalulatian ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Tito 2:13, sabi, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Basahin natin. Tito 2:13, sabi po dito na hintayin niyoong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Binanggit na yung pangalan ng dakilang Diyos sa tagapagligtas. Sabi, Jesus Christ. Pero hindi pa rin naniniwala yung mga taong ito, mga minamahal. Kaya nga, ito yung pinakadakilang pagkakamali, pinakamalaking pagkakamali. Na mga minamahal, na pag hindi mo pinaniwalaan na si Kristo Diyos, kahit napakaraming mga talata,
Ang daming talata sa Biblia, maminamahal. Basahin pa po natin yung mga ibang talata. 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 1 Timothy chapter 6 verse 14 up to 16, siya po maminamahal sa kanyang kapanahunan. Siya ay malalaman ng tao na siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon na hindi, sabi na hindi nakita ng sinuman at hindi nalapitan ng tao. Ibig sabihin, yun ang pagka-Diyos na ang pinag-uusapan diyan. Mamaya basahin po natin 1 Timothy 6:14 hanggang 16, pero basahin mo natin 1 John 5:20. Dito po sa unang Juan, ang kabanatay 5, talatay 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo. Sa matuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang mahal pa ng Jesucristo, maminamal ang tinatawag na anak ng Diyos, ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga ito kasi yung sinasabi nila. Ito yung katwiran nila. Kita mo, anak ng Diyos. Iba yung anak ng Diyos at iba raw yung God the Father. Mga minamal, yung pagiging anak ng Diyos, ito po ay yung kanyang pagiging tao. God was manifest in the flesh. Nasa Lucas 1:35 sabi, ang Diyos na ang anyo ay Espiritu. The God the Father, sabi, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, sabi niya ng John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritong ito, sabi ng Lucas 1:35, mga minamal, ang banal na Espiritu, sabi ay lililiman si Saint Mary. Lililim sa kanya ang Espiritu Santo na siyang God the Father. At ang banal na bagay, sabi, the holy thing ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya yung anak ng Diyos, siya rin po yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kasi siya rin po yung Espiritu. The nature of God is Holy Spirit. Yan po ang God the Father. Pero, kaya tinawag ang ating mahal na Jesucristo na anak ng Diyos dito sa 1 John 5:20 sapagkat yun po yung nagkatawan tao siya nung lumilim siya. Kay Saint Mary, bumaba yung Holy Spirit. Doon maminamahal sa katawan ni Saint Mary para maipanganak siya. Kasi sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Para sa katuparan niya ng katuparan ng pangako ng Diyos na nakasulat sa Isaiah 7:14 na narito ang babae maglilihi. The Lord Himself shall give you a sign. Sabi narito, mismong ang Diyos to, sabi, the Lord Himself shall give you a sign. Narito ang dalaga. Ang dalaga, ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ibig sabihin, nakapiling natin ang Diyos. 2,000 years ago, nakapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin yung mga talata dito naman sa 1 Timothy 6:14 hanggang 16. 1 Timothy chapter 16 verse 14. 6. Unang Timoteo 6, 14. talata pong 14 hanggang 15. Hanggang 16. Hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Tignan nyo, maminamahal, darating ang araw, ipapahayag na. Magpapahayag na ang ating pinakamamahal pa ng Jesucristo. Sabi, tuparin mo ang kanyang mga utos ng walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan, darating ang panahon, mga minamahal, hindi na siya tatawaging anak ng tao, hindi na siya tatawaging anak ng Diyos. Sabi sa kanyang kapanahunan, ipapahayag siya bilang mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, sabi nananahan sa liwanag at hindi nalapitan, hindi nakita ng sinumang tao o makikita man sumasa kanya nawa ang kapurihan, paghaharing walang hanggan, siya nawa.
Yung sinasabing hindi nakita ng sinuman at hindi nalapitan, ito yung kanyang pagiging Diyos. Ang tinutukoy dyan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ha? Basahin natin yung Lucas 1:35, mga minamahal, tsaka Isaiah 7:14. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Basahin muna natin yan. Isaiah 7:14, the Lord Himself, mismong ang mahal na Panginoon Diyos. Sabi, the Lord Himself shall give you a sign. Ang babae magdadalang tao. Sabi rito, 7:14, Isaiah 7:14, sabi po dito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Amen. Sa Mateo Kapitulo 1, talatang 23, ang ibig sabihin ng Emmanuel, sabi, God with us. Sumasa atin ng Diyos. Sabi ng talatang binasa natin, therefore the Lord Himself, yung Emmanuel na yan, the Lord Himself, siya mismo, sabi, the Lord Himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Yan po, maminamat, ay sumasa atin ang Diyos. Nasa Mateo 1:23. Dito sa Lucas, maminamal 1:35, yung Holy Spirit, mga minamal, bumaba kay Saint Mary, lumilim. Yun yung para matupad ang mga salita ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, para matupad ang mga salita ng Diyos. Basahin po muna natin Lucas 1:35. Dito po sa Lucas, ang kabanatay 1, talatay 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nagkaroon ng anak ng Diyos sa Bible. Pero yung anak ng Diyos, yan din po, maminamahal, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na nakasulat sa 1 John 5:20. Tignan nyo, maminamahal, kaya nga ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Bible believer, unang-una, yung hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pag ikaw ay naniniwalang hindi si Kristo ang Diyos, wala kang kaligtasan. Kasi tinanggihan mo yung Diyos na tagapagligtas. Sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito pa yung mga talata, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos. Basahin pa po natin, maminamahal, ang Roma 9, talatang 5, maminamahal. Sabi sa kanila, nagmula ang Kristo, ang Diyos na maluwalhati. Sabi, ayon sa laman, sa kanila nagmula ang Diyos ayon sa laman, maminamahal, na siya ang tinatawag na Diyos na maluwalhati. Basahin natin Roma 9:5. Dito po sa Roma 9:5, nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, at siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Yan ang mga talata, maminamahal. Kaya nga, kung hindi kayo naniniwala na si Kristo ay Diyos, ikinalulungkot ko po, maminamahal, hindi po kayo maliligtas. Hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang nagkakaila sa akin, sabi ng Marcos 8:38, ang hindi kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harapan ng aking mga anghel pagdating sa kaharian ng langit pag hindi natin kinilala. Ating idagdag sandali ito, Marcos 8:38. Dito po sa aklat ng Marcos 8, talatang 38, sabi po dito, sapagkat ang sinumang magkahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapakalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Amen. Amen. Pag ating siyang ikinaya, ating siyang ikinaila. Sabi ng Biblia, maminamahal, ikahiya rin naman niya tayo. Pagparito niya na nasa kanyang kalulatian ng kanyang ama, nakasama ang banal na anghel. Siya po'y magpapahayag na, maminamahal, bilang ama, na sa kalulatian ng kanyang ama, maminamahal, magmamanifest na siya bilang ama, bilang Diyos Ama. At ang pangalawang pagkakamali, maminamahal, ng iba pang mga Bible believer, yung that there are three persons in one God.
Meron daw 3 persona ang Diyos. Ito po isang napakalaking kamangmangan. Isang napakamaling pagkakamali. A wrong mistake. Super isang napakadakilang pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Mga minamahal. Sabi rito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang 5, mga minamahal, sabi, ang Diyos natin ay iisa lamang. Iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At ang sabi rito sa Marcos Kapitulo 12, talatang 29 hanggang 30, tapos talo ng 32, ito po ang pinakadakila at pangunahing utos. Pangunahin at dakilang utos yan, sabi ng Banal na Akslatan. Basahin natin yung mga talata na yan. Ito po sa Deuteronomio ang kabanatay 6, talatay 4 hanggang 5. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. 5. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Dito po sa Marcos chapter 12 verse 20. 29 hanggang 30. Dito po sa verse 29 up to 30, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. 32. Dito sa 32, at sinabi sa kanya ng eskriba sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala ng iba liban sa kanya. Amen. Amen. Iisa lang po ang Diyos, mga minamahal. Wala pong Holy Trinity. Wala pong 3 persona. Katunayan, sinabi ng Banal na Akslatan, kung naniniwala tayo na mayroon 3 persona, dinadaya natin ang Diyos. Sabi rito sa Job, chapter 13, verse 7 up to 10, sabi rito, will you speak wickedly for God and talk deceitfully for Him? Will you accept His person? Will you contend for thee? Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another, do you so mock him? He surely reprove you if you do secretly accept persons. Pag tinanggap mong 3 ang persona ng Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ay sasawayin ng Diyos. Kung lihim mo, sabi kung kahit sekreto lang, kahit sa puso mo lang naniwala kang 3 ang persona ng Diyos, sabi, He will surely reprove you if you do secretly accept persons. Ginawa mo kahit sekreto lang na naniwala ka mayroon 3 persona ang Diyos, nagkakamali ka. Sabi ng Biblia, sapagkat ang pinakadakila at pangunahing utos, sabi narito, ang Diyos mga minamahal ay iisa. Iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Paano mo masasamba ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa, buong pag-iisip, kung ang paniniwala mo ay may 3 persona ang Diyos? Iisipin mo, baka magalit. Pag sumasamba ka sa malapan ng Kristo, isipin mo, baka magtampo yung Ama. Pag naman yung Ama ang sinasamba mo, baka isipin mo, naku, baka magalit ang banal na Espiritu. Pag banal na Espiritu naman ang sinasamba mo, isipin mo, nako, baka magtampo naman si Jesus Christ. Ganun eh. Pero hindi natin alam, maminamahal, yan po ay iisa lang. Yung tinatawag na Son of God, ito po, mga minamahal, yung God was manifest in the flesh. At yung tinatawag na Holy Spirit, ito po ay the nature of God. Ito po ay likas ng Diyos, yung kanyang anyo. The nature of God, yung Holy Spirit, hindi yan another person. Yan ay the nature of God. At yung God the Father, yan po ang Diyos. The God the Father, maminamal, ito po ay ang kanyang anyo ay Holy Spirit. Kaya nagkaroon ng anak ng Diyos, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao, hindi po 3 ang persona ng Diyos, kundi ito po, maminamal, ay iisang Diyos na meron pong 3 kapahayagan. 3 manifestation in one God. Siya po ay Son of God in redemption. Nagkatawan tao siya, sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, wala tayong kaligtasan. At ang sabi ng Biblia, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang kasulatan, ang banal na kasulatan, kung walang mabubuhos na dugo. Kaya nga namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo para
mga minamahal, unang-una tubusin tayo sa kasalanan. Pangalawa, para maging makabuluhan, maminamal ang salita ng Diyos. Sabi, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos malibang mamatay ang gumawa. Ito po'y kinasiyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, sabi, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos malibang mamatay ang gumawa. Kaya namatay ang ating mahal para magkaroon ng bisa, magkaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos at para matubos din tayo sa ating mga kasalanan. Basahin natin ang Hebrews, idagdag natin, Hebrews 9:17, tapos talo ng 22. Hebrews 9:17, talo ng 22. Dito sa Hebreo chapter 9 verse 17. Sabi po dito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Talo ng 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pag-abuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Amen. Without shedding of blood is no remission of sin. Kaya nga, nagkatawan tao ang Diyos sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat na maging handog sa kasalanan sapagkat ang Diyos lamang po ang walang kasalanan. Kailangan ang maging handog sa kasalanan ay walang kasalanan. Kasi nga, kasalanan nga ang tinutubos eh. Tinutubos niya yung kasalanan natin. Kaya kailangan ang dapat tumubos, walang kasalanan. Ang Diyos lamang ang tanging walang kasalanan. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 2, ang Diyos lamang ang banal, wala namang ibang banal kundi ang Panginoon. At sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, maminamalan sabi, ang mahal na Panginoong Kristo, siya po ay hindi nagkasala, hindi nasumpungan ng daya sa kanyang bibig. Kaya nga ibig sabihin, maminamahal, ang Diyos ay nagkatawang tao sapagkat siya lamang po ang walang kasalanan. Kaya nga, kasalanan ang tutubusin, kinakailangan walang kasalanan ang tutubos. At lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos, sabi ng Roma 3:23. Kaya ang Diyos lamang ang may karapat-dapat, may kapangyarihan, may kakayahan na tumubos ng ating kasalanan sapagkat ang Diyos lamang po ang walang kasalanan. Kaya nga dito sa talata, 1 John 5:7, sabi rito, maminamahal, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Kung sa English, basahin natin. 1 John 5:7 kasi binawasan yung Tagalog eh. Sa English natin basahin. Dito po sa 1 John 5:7. Chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Amen. Amen. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, wala na yung anak. Eh kung mayroong tatlong persona ang Diyos, ba't hindi na binanggit yung anak? Nawala na yung anak, sabi Word na, pinalit sa anak. Yan din ang ating malapang ng Kristo, yung Word. Sabi, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Ang Diyos ay Espiritu, yan the nature of God. At yung pong Word, yan po ay the voice of God. Yung boses mo ba, iba ba sa iyo yan? Yung Word, ito po yung the voice of God. Yung Holy Spirit, ito ay the nature of God. At ang Diyos, siya po ay ang ating Ama sa langit. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sinabi maminamal ang Ama, iisa lang. Sa ganang atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama. At iisa ang ating Panginoon, ang ating mahal na Panginoong Kristo. At sabi, tayo ay sa Kanya at lahat ng bagay ay sa Kanya. Basahin natin ang 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Amen. Amen. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Maminamal, ipinakilala na yung pangalan ng Ama. Ipinakilala na yung pangalan ng ating mahal na Panginoon, sabi, Jesus Christ.
Saganang atin, iisa lang ang Diyos. Sabi, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pero yan po ang pinakamalaking pagkakamali ng mga naniniwala, ng ibang mga naniniwala sa Biblia. Ang paniwala nila, may 3 persona ang Diyos. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi Diyos. At pinakamalaking pagkakamali nila, sabi ng Biblia, mga minamahal, ay yung paniniwala nila na maraming Diyos. Ginawa nilang Diyos ang mga apostol, nilura nila ang mga patron, ang mga saints. Ginawa nilang object para sambahin. Pero sabi dito sa huling talata, mga minamahal, Mateo 23, talatang 9 hanggang 10, mga minamahal, iisa lamang po ang ating Panginoon, o isa lang ang ating Ama. Huwag niyong tatawagin Panginoon ng iba, huwag niyong tatawagin Ama ang iba, kundi iisa lamang po ang ating Ama sa langit. At ang sabi ng Ephesians 5:20, idagdag natin ito, sabi, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay sa mahal na Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Basahin natin ang mga talata. Uling talata, Mateo 23, 9 hanggang 10, at maminamahal, Efeso 5:20. Dito po sa Mateo, Kabanata 23, talata 9 at 10. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong Ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Yes, ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagat iisa ang inyong Panginoon sa mga tuwid bagay, ang Kristo. Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Amen. Kaya nga, hindi marami ang Diyos, maminamahal. Iisa lamang ang ating Diyos, maminamahal, ang Ama, ang ating Ama na nasa langit. Iisa lamang ang ating Ama at iisa lang ang ating Panginoon. Hindi marami ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, iisa lamang. At ang sabi ng Biblia, ito ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng banal na kasulatan. Efeso 5:20, magpasalamat tayong palagi sa ating mahal na Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Siya po ang ating Panginoon, siya po ang ating Ama, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sumunod kayo sa panalangin dahil sinabi ng Biblia, magkakaroon ka lang ng karapatan tawaging anak ng Diyos kung ikaw ay tatanggap sa Kanya sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya tayo po'y sumabay sa panalangin habang napapakinggan po natin ang awiting I Give You Jesus. Buksan niyo po ang mga puso, maminamahal, nang sa gayon pumasok sa inyo ang Espiritu ng Diyos, mawala ang pag-aalinlangan at matanggap nyo ng ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi lang mang tao, kundi siya po, mga minamahal, ang Diyos na nagkatawan tao at siya nasa langit na po ngayon, siya Espiritu at siya ang Diyos na magbabalik upang atulan ang buong sanglibutan. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabihin niyo pa mga tagang ito, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking pag-aalinlangan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Nanampalataya ako, mahal na Panginoon, na ikaw ay nabayubay sa krus, nagkatawan tao, upang iligtas ako sa aking kasamaan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, baguhin mo po ako, iligtas mo po ako, sampu ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay, gayong sila mga tunay na anak mo. Malapang bigyan mo sila ng pagkakataon na makakilala at maglingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga laptop, sa inyong gadget na pinakinggan, ang inyong cellphone, hawakan nyo. Mga minamahal, bilang point of contact, sama-sama tayo manalangin sa pangunang panalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga minamahal, ang mga kababayan namin, mga kapatiran po namin. Mahal na Panginoon, humingi ng yung dakilang abag sa kalamat, sakit at karamdaman. Dalangin po namin si Brother Nelson Mercado, mahal na Panginoon, dalangin po namin na wag pong matuloy ang operasyon, mahal na Panginoon, at siya tumanggap ng kumpletong kagalingan. Maging mala po kayo sa kanya, bigyan mo siya ng pananampalataya
Ganyan din si Willie Bragais, malapanon dalangin po namin, malapangan nahirap siyang makalakad, dakilang Diyos. Dalangin po namin maging normal, malapanginoon. Hallelujah. At hindi na dumaan sa operasyon, malapanginoon. Hallelujah. At dalangin din namin si Kim Eliseo, malapangin pananakit ng kanyang katawan. Bigyan mo po ng kumpletong kagalingan. Si Belen Ginco, malapan humihingal. Masakit ang kanyang katawan, bigyan mo ng kagalingan. Malapan pawiin mo po ang nararamdaman niyang sakit sa katawan, dakilang Diyos. Kaya hindi si Kevin Subayno, malapanginoon. Pagaling mo po, malapanginoon, sa kalang karamdaman. Kaya hindi si Son Saturnia, malapanginoon ang kanyang lagnat. Pagalingin mo po, malapanginoon si Brother Dennis de la Rosa, mababa ang potassium, malapanginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Brother Dennis de la Rosa, malapanginoon, hindi ng kanyang karamdamang enlargement of heart, pagalingin mo po, malapanginoon. Ang aming beloved sister Marites Balbago, malapanginoon, ang kanyang karamdamang stage 2 cancer, malapanginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Hindi na siya chemotherapy, malapanginoon, bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan, pawiin mo ang kanyang karamdaman. Sister Arenas Wagas, malapanginoon, makaraos na maluwalhati sa kanyang panganak, malapan ng 3 araw nang nasa labor room, malapan na haplusin mo ang kanyang tiyan, makapanganak na maluwalhati sa malang kapamaraanan. Ganyan din ang lahat ng mga sumasabay pa sa aming mga panalangin sa gabing ito, dakilang Diyos, sipuin mo po sila. Hindi naman namin maisa-isang kalmapangalan, ngunit kayo pong higit nakakakilala sa kanila, malapanginoon. Kaya sinasaway namin ang karamdaman, demons of enfermities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit at karamdaman pinalalayas namin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamalang Panginoon. Paminamal, God bless you po. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Pau Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa banal pong salita ng ating malapay natin na pakinggan. Sa gabing ito, puri natin dakilang Diyos at muli sa pangalan po ng aming minamahal ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, kami po pansamantalang nagpapaala muli sa araw na po ng Lunes. Magkita-kita po muna tayo muli at tayo mag-start ng 9 p.m. Magtatapos po ng 10 p.m. At ating po nakasama sa gabing ito ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, magiging sa ating pong beloved preacher, beloved Brother Greg Mascarinya, sa ating online technical side, ating beloved Brother Emmanuel Mascarinya, beloved Brother Joben Santos, beloved Brother Gary Nabat, at sa lahat po ng ating beloved live webcast viewer, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesus. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. Amen and good night.